Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi. Grabe mga news natin ngayon, may malupit tayong news mga Lods, no? Matindi-tindi mga idol, no? Ngayong Tuesday na yon mangyayari, actually marami pala mangyayari ngayon mga Lods, no? So grabe yung news. Ay, dali lang, wait lang, tanggalin ko muna pala to. Sorry. Lumabas na kasi to mga lods yung ating bagong character, no? Ayan, kinostomize ko na nga siya. Ito yung customize ko sa kanya. Bam! Chicks! Chicks mga lods. So mamaya titignan natin yan. Out muna natin, maingay to eh. Idol no? May sounds. Sorry, nakalimutan ko. Ayan, mamaya pag-aaralan natin yun si Miyarisu. Miyarisu yung kanyang pangalan mga idol. So let's go. Punta na tayo sa ating crypto bubble. Yung hours natin, actually yung day natin na importante. Maraming red, no? Grabe, XRP 2.9. Yung dinrap niya. So check natin yung chart mga idol, no? So bumaba pa siya ng 1.9. Pero maraming mga news ngayon na good news eh. Pwedeng umangat, pwede ring kailangan ding bumaba mga idol, no? Kailangan din bumaba eh. Merong issue na kailangan niya munang bumaba bago siya lumipad. At merong reason, mamaya malalaman natin 'yon, mga idol, no? So punta muna tayo sa ating unang news at syempre alam niyo na, mga idol, 989 million liquidated mga loads, no? Dollars po 'yan in the past 24 hours as Bitcoin price climbs back to 85,000. Grabe, 85,000 nga ni 85,000 pala yung binaba nun, mga loads, no? O 86 na ngayon. Hindi naman sa sinasabi kong malakas yung XRP mga idol, no? Pero kung titignan niyo yung kumpara sa Bitcoin tsaka sa Ethereum, parang yung XRP is ilang buwan na nasa ano lang siya, nasa $2 mga lods, no? Range niya $2. No, sabihin $2 naman talaga, syempre maliit lang yung galaw nun kasi $2 eh. Which is totoo naman yun mga idol, pero sa tingin ko parang hindi ganun kalaki yung ano eh. Kasi yung actually tinitingnan ko rin kasi yung portfolio ko mga lods eh. Makikita natin nung bumaba nung October 10, yun talaga malaki. Halos 6 digit yung ano natin, yung naging paper loss natin nun. Nung bumaba yung XRP nung lahat, halos hindi lang XRP, lahat. Bumagsak no October 10, di ba? Grabe yun. Tapos bumaba pa. So ayun, malaki yung ano natin, malaki yung talagang nakita ko na bawas niya dun sa aking portfolio. Grabe. Sobrang laki mga loads, no? So pero ngayon, nung mga galaw ngayon, parang hindi na siya ganoon eh. Kumbaga, pag tinitingnan ko yung portfolio, parang parehas lang nung mga nakaraang linggo, ganoon pa rin, naglalaro lang sila. Hindi lumalayo yung presyo. Kasi kaya lang sa iba kasi, lalo na sa Bitcoin at sa Ethereum, ang laki ng mga parang galaw pagdating sa kanila, no? So ngayon nga, umabot ng ano ba to? 83. No, bumaba siya ng 83.9 o 83.8 pa nga mga idol si Bitcoin. So grabe rin, no? Kaya nagkaroon tayo ng ano ngayon, nagkaroon tayo ng fear and greed index natin is nasa 24. Grabe, extreme fear ang nakalagay dito mga lods, no? So nasa extreme fear tayo ngayon. At syempre ako, pag nakikita ko yung extreme fear, yung kasi itong index na to mga lodi, minsan indicators din to kung magbubudega ka ba o magbebenta ka ba, di ba? So kapag nandito siya sa extreme fear, usually kapag nandito yan, yung mga veterans, alam na nila gagawin nila. Nag-i-imbak sila, bumibili pag extreme fear. Pero kapag greed, lalo na kung extreme greed, doon na sila nagbebenta, mga loads, no? Bentahan na pagdating dito. Dito, bilihan. Ganun yan, mga idol, no? So, ito. Punta muna natin to kasi yung QT ends today. Ito, mga loads, no? Fed rate cut in 10 days. Hints of QE in quarter 1, 2026. Be prepared. Sabi dito, after 3 years, Fed will finally end QT. What should we be ready for? Sabi dito, mga idol, no? Tingnan natin yung mga comment dito.
QT catch QE. Same movie, bigger position size this time. When God allows you to go through a storm, it's a boat of heaven's confidence in you. Liquidity turning tide, system that survive QT usually thrive in QE. So yung mga nag-survive ngayon, mga loads, no? At sana nga totoo tong we're so back, mga idol, no? Tapos ito, isa to sa mga sa mga good news ngayon sa US, sa USA, kasi hindi naman tayo taga dun eh. Sabi dito, the White House has confirmed Trump accounts aim to give the next generation of Americans a jump start of savings with full details expected tomorrow. Will the accounts include stocks or could crypto be part of the plan? So, parang may plano sila para sa mga citizen, lalo na yung mga new generation o yung next generation ng mga Americans, mga lodi. Buti pa si Trump may plano, no? Sa atin wala, 500 lang. Chibuena. Ang ibibigay sa'yo. Grabe, sa kanila talagang para pupondohan ata nila yung next generation of Americans, mga idol. Sana yung government natin ganun din, no? Pero ang tanong, saan kukunin ni Trump yung kanyang pangpondo sa next generation ng mga Americans? So, naalala nyo tong video na to? In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. That's enough to pay $150 trillion, no? our fortune. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, sabi niya dito, if you divide that, no, sa citizen ng pwedeng maging 3 millionaire lahat ng mga American citizen, mga loads, na ulitin natin na untouched, into a $150 trillion fortune. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, this trust should have enriched generations of Americans. That was its intended purpose. Instead, for more than a century, it's remained sealed off from the public. But that's all about to change. Thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. So, merong authority na si Trump na i-release yung secret trust na $150 trillion. It's all thanks to a 2024 Supreme Court ruling. That ruling had paved the way for President Trump to unleash this $150 trillion wealth reserve. Unleash the Kraken na, mga idol, no? So, hindi natin sure. Nabasa ko lang to. Napanood lang natin to. So, parang tinanong ko lang sa sarili ko na saan kaya kukuha si Trump, no? Kung bibigyan niya pupondohan niya yung mga next generation of American citizen, yun, i-unleash niya yung $150 trillion, mga lodi, no, na inaprobahan, no, dahil sa kanya. Pwedeng ganon, pwede ring hindi natin sure, hindi natin alam. Pero ang ganda, no, kung mangyayari yun, syempre, di ba, nakakainggit, no, yung sa government nila may ganon. Sa atin, wala. Yun, no? So, yun, gravities, mga lodi. Elon Musk predicts energy-based Bitcoin to replace money. Musk said in a recent interview that he believes money will disappear as energy becomes humanity real currency, no? So, ako naniniwala din ako noon na balang araw mawawala na yung cash base, mga lods, no? At bukod doon, tawag dito, yung mga banks, no? Mukhang mababawasan na yung mga bangko, magiging ano na lang. Kayo na ka ba napanood yun? Wait lang, alahanin ko. Yung sinabi, kay Tito Vlogs yung ata na pakinggan yun, na parang darating yung araw na yung mga bangko daw magiging parang tourist spot na lang. No? Parang sabihin, yan, no, alam nyo ba yan? Alam nyo ba yung building na yan? Ang tawag dyan dati ay bangko. Diyan ini-imbak ang mga pera na wala na ngayon. Collector's item na lang. Yung mga pera dati diyan ini-imbak. Ngayon, kasi kumbaga dating yung panahon daw na cashless na tayo, no? Scan na lang, QR, pasa-pasa na lang, mabilis ang bayad, gano'n, no? If AI and robotics are big enough to satisfy all humans' needs, then money is no longer. Its relevance declines dramatically, no? So, alam ko pwede mangyari to, pero siguro pag nangyari to wala na si Elon Musk o wala na tayo sa mundo.
mga idol, no? Parang sasabihin ng mga future people na, uy, alam nyo ba na hindi pa nangyayari to na-predict na to ng isang henyo na ang pangalan ay Elon Musk. Ganun. This is a big jump from his statement a couple of months ago saying he sees some merit in Bitcoin. Would it be safe to say Bitcoin will definitely be integrated into X payments? Ako mga idol, ako magkakaroon man ng X payment, malamang pwede yung Bitcoin. Kaya lang, hindi siya yung magiging main. Sa tingin ko, meron din. Marami namang pwedeng ilagay si Elon Musk O pwede niyang i-integrate na coins Pwede rin yung Doge. Pwede rin siyang gumawa ng sarili niya. Pwede rin si XRP, yung mga top 10. Yung mga top 10 na crypto, pwede niyang ilagay, mga idol, no? Pero kung pabilisan lang ang pinag-uusapan, alam niyo na kung ano yung number 1 sa Japan. 'Di ba? Alam niyo na 'yun, di ba? So ito naman, President says, si Elon Musk, ito yung sinabi niya, si Trump naman, President Trump says the US will be the world capital of artificial intelligence and crypto. You can't be bearish on Bitcoin when the President of the United States is saying this, mga idol, no? So, ako talaga, ngayong termino ni Trump, malamang mangyayari yung mga hindi natin inaasahan pagdating sa crypto. Ayun din yung nasa isip ko, no? Yung 4-year cycle, pwedeng mangyari, pwedeng ma-delay, o pwedeng di na mangyari, magkaroon tayo ng ibang cycle. Pwedeng ganun, no? Dahil sa mga adoption ngayon ng mga big institution, lalo na ang dami ng coins ngayon, mga lodi, yung alt season mukhang malabo na yon. Pero pwede rin naman, kaya lang hindi na siguro sa lahat ng altcoins. Pili na lang yung mga magkakaroon ng alt season, no? Ganun yung sa tingin ko. Tas yung mga ma-hype, kaya lang malabo na yung hype na coins kapag pumasa na yung ating yung regulations natin mga idol So, ayun nga yung magulo ngayon. Hindi ko masyadong mahulaan yung mangyayari, mga lodi. Pero syempre, saan ka tataya kung ikaw, kung saan mo ilalagay yung coins mo? Sa delikadong parang hype coins o yung mga utility coins na talagang may chance na ma-adapt at mag-pump sa futures. Nasa inyo na yun, mga lodi. Bukod dyan, sabi rin ni Trump, Trump Media and Crypto.com to debut 6 billion crypto o Cronos Treasury. Mga idol, sino ba may Cronos dyan? Ako, meron akong konting-konti lang yan. Yorkville Acquisition Corp, now trading on the Nasdaq as a MCGA, confidentially filed an S4 with the SEC to establish Trump Media Group Cronos o CRO strategy. Inc. Ano ba? Basta yan. By a business combination. The purpose treasury would hold more than 6 billion in assets including 6.3 billion Cronos, 200 million in cash, 220 million in warrants, 5 billion equity line of credit. So ito mga lodi, kasi yung iba namang alala niyo yung mga ibang coins na medyo malulupit din. I don't know, wala na akong balita sa B-Chain, yung mga magaganda rin yung mga yun Mga lods, yung B-Chain, yung dating Polygon. Ngayon parang medyo nawawala sila sa limelight, mga lodi, no? Etong Cronos kahit papaano merong mga news tapos involved pa si Trump. So para sa akin goods pa rin yung Cronos, mga idol, no? Hindi ko na nadadalaw yung page ng B-Chain kasi dati meron ako nito, mga lods Ito pala B-Chain. Nakikita ko lang yung mga posts, ayan, mga ganito. Ayan, wala naman sila, hindi ko alam Siyempre, ayan, may mga good news pa rin pala sa kanila Kaya lang hindi masyadong na yaan nyo, sa mga siguro bukas, titignan natin kung bisitahin natin yung mga coins na malulupit dati na hawak natin, kung anong malita sa kanila. No, tignan natin balikan ko Illuvium, yung Gala, no, yung Ron coins titignan natin, Shiba Inu, B-Chain, ano pa ba yung mga maganda dati? Meron pang yung ano pa ba yun? Marami pang maganda dati. Bali titignan natin bukas, mga lods. So eto na yung pinakamalupit na news natin. Pero wait lang, tignan natin si Jerome Powell. Kung nagsalita na. Alam ko magsasalitain ngayon Anong oras ba yun? Sabi nila ngayon daw yun latest natin.
So, Rice and Jerome Powell are here in CA talking about the economy. So, ito nga yun. No? Federal Reserve Chairman Jerome Powell is participating in a speech and panel discussion at the Hoover Institution, Stanford, of the legacy of George Shultz and his contribution to economic policy. The content focuses on Shultz's role in shaping US economy. So, hindi niya inaano yung... Kasi ang in-expect ng iba, magkakaroon tayo ng hint na kung magkakaroon tayo ng cut sa susunod na linggo. Fed Chair Jerome Powell actually quote, "I'm an overpaid weasel trying to keep the common man's to $20 Robinhood account down." Wala siyang masyadong sinasabi ngayon. Jerome Late Powell appeared to move forward on what is needed in the market, what will happen after. So, wala pang salita si Jerome eh. Just ito tingnan. Jerome Powell, kasi 25 minutes eh. Jerome Powell just dropped a huge warning on XRP, Bitcoin, and crypto. And the next big move for XRP, BTC, and crypto is much closer than anyone thinks. This changes everything for cryptocurrency. Regulate supervise. Mamaya na lang to, mga lodi natin in-news gabi. No? Yung kung magsasalita man si Powell. Pero ngayon, ito yung malupit na news natin, mga lodi. No? Vanguard. Starting on Tuesday, Vanguard will allow ETFs and mutual funds that primarily hold select cryptocurrencies including Bitcoin, Ether, XRP, and Solana to be eligible for trading on its platform. It's a compromise. So ngayon Tuesday, ma-allow na no yung mga cost. Sige, basahin natin to. Vanguard isn't just opening the door, they're opening a bigger one than BlackRock. Mas malaki pa raw sa BlackRock, mga idol, no? BlackRock only offers Bitcoin plus Ethereum ETF. Vanguard is coming in with BTC, Ethereum, XRP, and Solana right out of the gate, no? So, kasi yung BlackRock, Ethereum lang, tsaka Bitcoin eh. So, itong Vanguard, 4, no? Yung 4 horseman right out of the gate. BlackRock, ito yung nila, 13.4 trillion, yung Vanguard 11. So, konti lang yung pagitan, no? Two giants, one expands crypto access, the other follows, mga idol, no? Grabe to. Vanguard will finally yung mga kliyente nila buy Bitcoin and crypto ETF starting tomorrow. O kumbaga, hindi lang kasama yung XRP and Solana, mga lodi, no? Hindi lang Bitcoin and Ethereum. So, goods to. Ito yung isa sa mga malupit na news eh. Vanguard ETFs tomorrow sa Great Institution. Kasi kung titignan nyo rito, mga lodi, may chart kasi dito. Tsaka yung Vanguard, meron siyang kasama siya sa sa riddle ng mga Ripple Army, mga lods XRP Army. Tsaka yung Vanguard, kung titignan nyo, laging yung Ripple yung nila kita nyo yung logo na yan rekta sa Ripple 'di ba? So goods yan, mga lodi. Sabi nga dito ni Gemini, 31 days left in 2025. Time to lock in. So Gemini ito mga lodi Alam nyo na yan, hindi yan basta-basta, mga lods. So, nagpo-post sila ng ganito. Anong alam nila na hindi natin alam? Siyempre, merong pusta, di ba? Si Jay Clubber, sabi, pataasan na ata ito ng XRP kung anong mangyayari. Ewan ko kung kinagat niya yung pusta, mga idol, na magawa $100 yung XRP. Kapag natalo siya, magbibigay siya ng $1 million. Kapag nanalo siya, magbibigay ng $1 million yung kapustahan niya. Sabi niya rito, a lot can happen in 1 month. Mga lods, no? Ayun yung sinabi niya rito. Yeah? So, umaasa pa ba kayo na ngayong bear months, ngayong December pala, sorry. Ngayong December is magkakaroon tayo ng God Candle. God Candle, no? Grabe yan. Maraming ipapasa ngayon, mga lodi. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi yan. Ito muna tayo. Ito, tama ito. Ito kasi, kung hindi kayo nagagandahan sa news, ito magandang news to sa akin. Kaya lang sa US to eh. Donald Trump confirmed he's considering making a major marijuana law change in the US this year, mga lods. No? So kasi 'di ba, syempre, alam ko ban sa USA eh. So ngayon nag-iisip na si Trump. Marami nang interview si Trump na
parang sumasang-ayon siya pagdating dito. Mga idol kasi syempre bawal na gamot yung marijuana, di ba? Pero kung ako tatanungin nyo, mga idol, hindi siya, kumbaga kasi ano to, sabi nga ng mga kanta, totoo naman yun, no? Walang halong kemikal, purong natural. Di ba? So, gawa yan ng kalikasan mga lodi. Tsaka kung nakapunta na ba kayo sa mga ospital na yung may mga parang hindi ko alam kung ano kasing ospital na punta ako dati, yung parang children's na yung may mga epilepsy, mga lods. Grabe, nakakaawa yun. Kung titignan nyo yung mga parents, parang lahat willing silang gawin para magamot o malunasan yung ganong tik ng mga anak nila, mga lodi. At walang question, mga lodi. Eto mga lods, pag ginamit to gamot sa mga epileptic, mga lodi, nako, napakabisa, mga idol, no? Kunyari ako, may anak ako na gano'n, kahit na sabihin nating bawal, gagawa ko ng paraan para maging maayos yung anak ko, parang gano'n, no? So, yung iba kasi sinasabi, marijuana yan, ganito, ganyan. Mga idol, kung pag-aaralan nyo, hindi ko sinasabing tama ako, pero gusto ko pag-aralan nyo mabuti, lalo na yung mga kumukontra, na yung etong si Mary Jane, napakaganda na. Kumbaga, kung gagamitin siya sa tamang paraan ng medisina, mga idol, napakaganda, mga idol, no? Kaya nga, may mga nagsabi nga na mga kainuman ko sabi, alam niyo ba kung bakit bawal ang Mary Jane sa mga ibang bansa? O lalo na dito sa Pilipinas? Kasi malaki yung binibigay na pera ng mga may sakit. O kumbaga, ang hirap ipaliwanag, nakalimutan ko yung delivery, kung paano dineliver nung kainuman ko. Kumbaga, maraming hindi magkakasakit. Parang ganun. Malaki yung parang malaki yung nabibigay na pondo ng mga malaki yung ambag na nabibigay nung mga kapag sa mga ospital, yung sa mga gamot pala, yung sa mga gamot, no? Malaki yung nabibigay nilang ambag yung mga sa medicine, sa pharmacy, yon. So ngayon, kung walang magkakasakit sa Pilipinas, walang mabibigay na ambag yung mga ganun pagdating sa medisina, parang ganun, ang gulo no? Pero parang yon, ang sinabi sa akin nun, kapag naging legal to, wala nang masyadong magkakasakit. So, mawawala ng silbi yung mga pharmacy para mga ganun, no? Hindi na sila makapagbigay ng pera sa gobyerno. Ganun daw. Daw yun, di umano. No, pero ako, pabor ako dito, mga idol, no? Na medical medical, hindi araw-arawin. Hindi araw-arawin tulad ng ginagawa ko dati. Grabe yan, malupit yan, mga idol, maganda. Ito ang magandang malupit na last natin. Para para mabuhayan kayo, mga idol. Si Greg Schoen, sikat na sikat yung mukha niya yan. Ilang beses ko na nakita to Sabi niya kasi sa post niya na to dati, mga idol, I wish I had kept my 1,700 Bitcoin at 0.06. Magkano yan, mga idol? 0.06? Mga lodi. Dali para lang maganda. May tayo, may may context tayo. Asan na yung yan, 0.06. 0.06. 3 pesos. Nabili niya ng 3 pesos, mga idol, yung Bitcoin, no? Tapos, sabi niya, I wish I had kept my 1,700 Bitcoin at 0.06 instead of selling them at 0.3. So, nabili niya ng 3 pesos at nabenta niya ng 17 pesos. Mga idol, no? So, nag 6x yung asset niya. So, hindi na yun masama, mga lodi, ng mga panahon na yun. Kasi hindi mo naman alam na ganun mangyayari. Di ba? So, nag-profit na siya. Sabi niya, instead of selling it them at 0.3, now, that they're $8. No? So, naging $8 na yung Bitcoin, mga lodi. Pero nabenta niya 0.3 lang. Sising-sisi siya dun nung 2011.
mga Lodi, no, nung 2011, grabe. So, sabi dito ni George Throwback, the 155 million BTC regret story. This month's Bitcoin stock would now be worth over 150 million dollars, 55 million dollars. Greg Schoen sold early and missed out on life-changing wealth. Don't be like Greg. Ayan. So ngayon mga idol, tayo naman ang nandito sa parang part ni Greg Schoen. Sa tingin ko lang to mga lods, no? So sabi ko nga sa inyo, maraming way para ma-shake out yung mga retailers. Isang way yung nangyayari ngayon, yung papabagsakin, papaboringin, tapos babagsak uli. So mabibuisit na yung mga investor, mga retailers. Ano ba nangyayari sa crypto? Puro bagsak na lang, consolidate, ayoko na. Isa yon. Isang way din is yung ganito. Sinabi ko na sa inyo kahapon, di ba? Na iaangat yung price ng example ko na lang yung XRP kasi dito na tayo Iaangat yung price ng XRP sa mga psychological number, 'di ba? So para kunyari ngayon merong 1,000 holders ng XRP, mga loads, 'di ba? May 1,000 holders. So ngayon pinalipad nila ngayon yung price ng XRP sa $5. Pagdating ng $5 mga idol, yung 1,000 holders may nagbenta dun. No, siguro nagbenta yung 300 na holders. Uy, $5 na, take profit na tayo. So ang 300, so 700 na lang yung holders ng mga XRP. So ang gagawin ng mga mataas diyan, gagawin nila niyan, pwede nilang i-consolidate yan, tapos pababain nila para uy, dapat nag-profit na tayo ng $10 No, di ba? Gagawin yan. Yung iba baka mabiktima pa dito pa mag-take profit. Ngayon, lilipad ulit yan. Magiging $15. Pagka $15, yung another 400, magbebenta na. Uy, ano na tayo? Take profit na tayo. So, ilan na lang? 300 na lang yung holders ng XRP kasi nagbenta na yung 300 sa $5, tas yung 400 nagbenta sa $15. So, 300 na lang. Sa tingin nyo, isi-shake out pa yon ng mga big institution? Pwede. O sige, dali natin sa 20. Patagalin natin dun sa 20. Paglaruin natin sa 2021 ng mga ilang buwan. Di ba? So pagdating ng $20, yung mga holders na natitirang 300 holders, pwede silang ma-shake out dun. Di ba? Na uy, ano na to? Pag nag-21, bebenta ko na. Ganun, di ba? Gaganin sila. O, pag 21in mo, balik mo ng 20 para magsisi. 21 mo ulit para isipin nila. Lilituhin yung emosyon mo. So pagdating ng 21, nagbenta na lahat. O sabihin may 50 peso na lang natira. O sabihin nyo, yaman mo na yan, payamanin mo na yan. O sige, paliparin mo na ng $1,000. Bang! Iwan ngayon yung mga nagbenta. Ganun. Di ba? So yung mga unang nagbenta, don't be like Greg Ayun na nga yung mangyayari dyan. So, kaya nga ang sinasabi natin mga Lodi, as long na kaya mong mag-hold ng matagal, ikaw yung magpa-profit mga Lodi. Isipin nyo mga Lods, halos sa 15 years to di ba? 2011, no? Oh, di ba? 15 years, kaya ba mag-hold nun? Ilang taon na ako nun? 110 na ako nun. Yun tayo na. Grabe na yun So, tingnan natin kung makakapag-gold tayo ng malupit mga Lodi. No? Pero, ayun lang yung gusto kong sabihin mga idol. Dapat alam nyo kung ano yung hawak nyo. Know what you hold. Sabi nga nila. Kasi, sa panahon ngayon, kung aasa ka sa mga hype coins, tulad ng mga ibang, ayoko na magbanggit ng mga coins ngayon na sikat sa Facebook tulad ng mga yan. Ano bang utility niyang mga yan? Mga Lods. Ngayon, pag pumasa yung regulations natin, mga Lodi, may iwan ba yan? O malalaglag yung mga yan? 'Di ba? So ngayon pa lang mag-isip ka na yung tinatayaan mo ba tatagal ng ilang taon. 'Di ba? Kasi kung tataya ka sa mga hype coins, umaasa sa mga hype, hina-hype ng mga developers ng mga crypto exchange, medyo hindi maganda yung plano mo para mag-profit. Parang ganun yung sa akin Kasi sa ngayon, sa tingin ko, para tayong Bitcoin nung 2011, yung presyo ng XRP ngayon, mga Lods, no? So, kung hayaan mo na ma-shake out ka, nasa iyo yun, no? Kasi ako,
alam mo naman kung ano yung sa akin, alam ko naman kung ano yung binibili ko, alam ko naman yung ano yung ininvestan ko eh. Kung ikukumpara ko yung ininvest ko, kumbaga itong coins na to, halimbawa na lang ulit XRP. Halimbawa lang kumpara mo siya sa ibang coins. I-research mo kung ano yung mas magilas diyan sa dalawang coins na yan. 'Di ba? So, dun mo malalaman kung worth it ba yung kung hihintayin mo ng matagal. Kasi ganun yun eh. Maghihintay ka rin ng matagal sa isang coins. Tanongin mo yung sarili mo, worth it ba na hintayin ko to ng matagal? Mamaya, hintayin ko ng 10 taon to. Wala nang mag-rug pull na lang bigla to in the middle. Di ba? Dahil wala naman silang partner, wala naman silang utility sa mundo. Di ba? Eh yung kung ang iinbesan mo is may utility, nagsosolve ng problem, globally, scalable, 'di ba? So, nasa inyo po 'yan mga idol. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. I'm not a financial advisor. Do your own research mga lodi, no? Ayun lang yung sa akin ngayong araw. At sobrang solid ng news ng Vanguard for me, no, mga lods, yung Tuesday. So, magtu-Tuesday pa lang sa kanila mga lods, ano pa lang sa Monday pa lang sa kanila ngayon ng gabi. Alas 10, di ba? So, baka mamayang hapon pa natin maramdaman yan o bukas ng madaling araw, di ba? So, ayun. Ayun yung news natin. Sana na-enjoy nyo. Kung nagustuhan nyo yung ganitong balita, everyday update sa news ng crypto, globally news, no? Mag-subscribe na kayo sa channel natin. At syempre, like nyo yung video natin. At syempre, December na. Kung sino gusto makatanggap ng 500 Noche Buena kay Clovis, mga lodi. Wala pa eh. Subscribe kayo kay Clovis Gaming. Eto, kay Clovis Gaming. Nandiyan yung link natin sa description, mga lods, no? I-announce natin yung date. Mahaba pa naman yung December. Syempre, bago mag-Christmas dapat para may participate na 500. No, 500 sa 5 tao na naka-subscribe kay Clovis, no? So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At syempre, alam nyo na, what's up? CFLM. Okay nila.